Okay, magandang araw po sa ating lahat. At yung kanina, nag-live tayo kanina doon sa Ortigas Park. Nag-live tayo doon tapos nagurgur tayo eh. Hindi natuloy kasi po mahina yung signal natin doon. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan bakit ang lakas-lakas ng signal ko sa Smart at saka sa Globe. Pero wala talaga, hindi ako capable na makapag-live. Kaya nga, that's one of the reason na wala na akong live. Ito, recorded naman ito. Patuloy tayo kasi ito yung itong topic natin ngayon, ito yung kanina na hindi natapos. Okay? Una, ito nga yung nagti-TikTok po itong si Kitty Duterte. At may pinost siya na video na parang naglalaro po sila ni former President Duterte at yung kanyang apo, no, ni Tatay Digong. At talagang nakikita natin doon na yung post po ni Kitty Duterte doon ay medyo, ako po'y nalulungkot kasi po miss na po ng apo at itong si anak ni si Kitty Duterte, si Tatay Digong. Miss na po nila. Okay, papakita ko yan mamaya yung video na yan, okay? Itong pangalawa nating pag-uusapan ay itong binalita ng Philippine Star na ito raw mga rally na kumakalat ngayon, na mga DDS rally na Luzon, Visayas at Mindanao po, sobrang dami po. Nagkalat na po iba't ibang islands of the Philippines na marami po, ang dami-daming mga grupo nagrarally. At ito po ay sabi nga nila, fake news raw ito. Nakakatawa nga eh. Obvious na tinatawag pa nilang fake news, di ba? So wala na talaga, no? It's very obvious. Matanong talaga natin, tayong taong bayan, matanong natin, ano ba kayo mainstream media? Binabayaran ba kayo? Di ba? Umaasa lang po yung taong bayan sa balita ng mainstream media. 'Di ba? Kaya nga ang daming galit sa inyo eh. Yung video ko, 'di ba? Kita ninyo si Maris Umali, sinigawan nila ng bias. O yan kasi eh. Doon lang tayo sa totoo. Mamaya ipapakita ko yung balita na yan, okay? Itong pangatlo nating pag-uusapan ay ito nga na itong si Remulla, itong sa DOJ Remulla, sinabihan niya yung bansa na Timor-Leste na immature raw ang justice system. Kasi po sila dismayado po sila na gusto nilang pabalikin itong si Teves dito sa bansa natin, no? At sinabihan niya, dismayado sila. Tapos sasabihin mo na immature yung justice system ng Timor-Leste, di ba? So tayo naman, para sa akin, mahiyahiya naman tayo sa Timor-Leste kung gaganunin natin, di ba? Ako wala akong sa kaso po ni Teves, wala ako diyan, neutral ako diyan sa kanila kasi nasa korte na yan, di ba? Ongoing yung court na yan. Ang issue ko lang dito, itong ugali po ni Remulla. Mamaya pag-usapan natin itong ugali ni Remulla, ha? Kung tama ba ang ginawa niya dito sa Timor-Leste. Mamaya, natin yan. Gagawa tayo ng opinion sa balita na yan, okay? At last but not the least ay pag-usapan natin itong patungkol po dito kay Senator Amy Marcos. Ang kanyang sinabi po patungkol po dito kay Vice President Inday Sara Duterte, kung ano na po yung status ng kanilang pagkakaibigan, no? At the same time, nagkomentaryo rin itong si Senator Amy Marcos sa Administrasyong Marcos na nagtitrending yung patungkol sa kanya na hindi na po siya binabanggit ng alyansa ng Bagoong Pilipinas. 11 na po. Dati ang rap ni Andrew 12 alyansa. Ano ngayon? 11 na lang. Nakakatawa. So yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, huwag kalimutan i-like at saka i-share itong video na ito
para kakalat ito sa mga bangag na hindi pa nagigising. Gising-gising na kayo. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Yan, naka-like and share na ba? Share mo na. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Pasensya na po sa washing machine sa likod ko. Naglalaba ako dyan kasi wala na akong damit rito. Tapos hindi pa ako marunong sa paano yung washing machine na yan kasi sanay ako sa front load eh. Yan top load na yan. Inano ko pa, inintindi ko pa yung functions eh. Yung may nakalagay doon air dryer. Pag air dry ko, akala ko yung air dryer na yun. Parang ida-dry na niya talaga. Nagtataka ako bakit may tubig na lumabas. Nabasa na yung damit ko. Hindi ko alam yung air dryer pala, babasain pala yung damit mo. Hindi ako sa mga top load eh. Ito. Mag-subscribe po tayo ha. Sabay-sabay nating i-subscribe para yung mga cellphone ninyo updated kayo sa live natin ha. O kung nagla-live tayo, kung meron tayong breaking news o kung meron tayong bagong uploads, ma-notify yung mga ninyo, cellphone ninyo. Sabay-sabay tayong mag-subscribe muna sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Kitang-kita yung CR ko. Okay lang yan, ha? Sige lang. Okay, so simulan na natin. Unahin muna natin itong TikTok ni Kitty Duterte. Okay, ito po ha. Ipapakita ko sa inyo yung TikTok ni Ma'am Kitty. Ayan, play. Eeny, meeny, miny, mo. Who's the most annoying of them all? You. Itong video na ito, I think, duda ako dito, kuha ito ng, I think, nasa airport pa sila, no? Papunta pa siguro ito ng Hong Kong o pabalik na ba sila? But kitang-kita mo dyan na the norms of the family, no? Na mahal ni Kitty Duterte yung tatay. Siyempre, nagpo-post siya dito ngayon sa kanyang page. It's obviously one way of telling na miss na niya po yung tatay niya, no? At si Tatay Digong naman is game na makipag-TikTok, makipaglaro dito sa ang cute nila talaga, no? Effortless pero ang dami pong humahanga. Hindi kagaya nung TikTok nila ni Dilima at itong si Leni Robredo. Ang cringy po, ang corny. Ito yung mga relax lang, no? So, ito po, no? Anong tawag dyan? Nakakalungkot po na naranasan po ni Kitty Duterte at itong apo ni Tatay Digong. Kung if you will visit the page of Kitty Duterte, may post doon na nakayakap po si Tatay Digong sa kanyang apo, no? At nagbanding sila ng kanyang apo at alam ko, nakakasiguro po ako na yung apo na ito, miss na niya si Tatay Digong. Kaya nga nakakalungkot na kailangan pa talagang makulong ni Tatay Digong doon sa dahig, no? So, alam nyo naman yung the Netherlands, sobrang layo yan dito sa Pilipinas. Aabutin yan ng mga halos isang araw nga yung flight mo papunta doon kasi papunta ka pa ng anong tawag doon? Dalawang yan 8 hours going to yung kalimutan ko yung pangalan ng bansa na yun. Stop over ka ba sa Dubai tapos the Netherlands. So ganyan po kalayo, no? So kung dito lang sana ito si Tatay Digong sa Pilipinas na inimbestigahan yung kaso niya, easy lang talaga sana yung access, no, kung sa kanyang mga pamilya.
So ganyan po yung kalagayan. I'm very emotional about sa feelings po ng pamilya ni Tatay Digong, no? So ito po, panoorin natin ulit ha. Eeny, meeny, miny, mo. Who's the most annoying of them all? You. Si Tatay Digong gumagano, no? Ayan, ang cute-cute nila, no? So, sana po, Tatay Digong, makapiling mo na yung pamilya nyo, no? Sana maawa yung Diyos at maibalik ka na dito sa Pilipinas. Maawa ang mga taga-ICC, no? Na makita talaga nila na meron talagang paglabag sa batas yung pag-aresto mo at hindi ka karapat-dapat parusahan dahil lahat ng ginawa mo ay para lamang po sa kabutihan ng taong bayan dito sa Pilipinas. Alam mo, Tatay Digong, tama talaga yung nasa kanta, ha? Ang laban mo ngayon ay laban naming lahat. Nating lahat ng mga Pilipino. Okay? So, okay, punta na tayo sa next topic natin. Ito, pag-usapan natin itong nangyari sa balita sa Philippine Star. Ito yung binalita ng philippinesstar.com. Okay, sa Facebook page nila. Shinare ito ni VOVPH, isang DDS page rin, no? Sabi niya, fake rallies. Nagtatanong siya kung fake rallies. Former President Rodrigo Duterte's arrest has unleashed a flood of false information that mainly yan, may yan, hindi natin yan, pero binasa ko yan eh. Sabi dito, fake rallies, false quotes. Yan. Duterte arrest triggers wave of disinformation. Wave of disinformation raw. Ibig sabihin, itong mga taga-Philippine Star at itong mga kalaban, mga kritiko ng itong mga anti-Duterte, ha, hindi po sila naniniwala. Ito yun, ha, itong mga bangag vloggers, itong mga tambaluslos vloggers, at lahat ng mga anti-Duterte, hindi po sila naniniwala na lahat ng mga nakikita nila sa social media from Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang parte ng islands, iba't ng parte ng bansang Pilipinas, lumalabas yung tao, nagrarally po. Okay? Nagrarally sila, sumisigaw ng bring back Duterte. Okay? Bring him home. Yan ang mga sinisigaw. Sabi nila, fake news ito. Ano? Nakakatawa naman kayo kung sasabihin yung fake news. Anong ibig nyo sabihin? Lahat ng nakikita nyo, AI yun? Sumisigaw na nga ng Duterte, bring him home. Tapos sasabihin yung fake news. At hindi lang ito Luzon, Visayas at Mindanao. It's not only in the Philippines, but it is in the entire world. The entire world is witnessing. OFWs, mga Pilipinong lumalabas po sa kanya-kanyang mga countries. Kung meron mang mga OFWs, lumalabas sila. Japan, kitang-kita ko dun. Sa Australia, ayan. Di ba? Kumakati na naman yung ilong ko papagabi. Fake news? Anong fake news na pinagsasabi nyo? Kaya nga, ang daming mga galit dito sa mga mainstream media eh. Yun ang isa sa bagay na, ayan, tingnan niyo si Maris Umali. Sinabihan, bias. I don't want Maris Umali to be disrespected, ha, pero gawa rin kasi dito sa mga mainstream media eh. Dahil sa mga biased news, information na ginagawa ninyo, nagagalit yung taong bayan. Di ba? No wonder, si Maris Umali po, ano talaga, sinisigawan siyang fake news. Bias pala. Sinisigawan sila ng bias. Hindi mo yan pwedeng sasabihin na fake news yun kasi nakikita yan sa mga video ng mga Facebook page. Alam ko, kayong mga bangag vloggers dyan,
BBM vloggers, mga tambaluslos vloggers, nasasaktan kayo na lumalabas itong mga DDS ngayon. Kasi, eto marami po tayong mga kababayan dito sa Pilipinas at sa mga kababayan natin doon sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi po sila nanonood ng mga political vlogs, hindi po sila nanonood ng mga political news. But ngayon, lumalabas na sila ngayon dahil po sa nangyari kay Tatay Digong. Ganyan po ka grabe yung impact ni former President Duterte. Mahal na mahal po ni former. At least ngayon kayong mga bangag vloggers, kayong mga tambaluslos vloggers, na-realize ninyo na kaunti lang kayo. Na-realize, sabi nga ni Banat Bayan na napakinggan ko yung vlog niya. Maraming salamat Tore, maraming salamat Bongbong Marcos, maraming salamat Tambaluslos Romualdez. Dahil sa inyo, nagising po at napukaw yung mga taong bayan. Lumalabas na sila ngayon. Lahat. Kayo rin ang dahilan na dumarami na po yung mga nagagalit sa inyo. Di ba? Itong nangyari sa BICAM, questionable yun, di ba? Nagtatanong yung taong bayan. Tapos ito pa yung ginagawa ninyo kay Tatay Digong. Ituloy nagagalit na yung tao Paano yung false quotes na yan? Yung mga nagbabasketball, nagbasketball, nag-brown out doon sa, siyempre hindi matuloy yung basketball kasi nag-brown out sa gym. Sumisigaw yung tao. Kasi nag-brown out. Tapos, Duterte, anong kinalaman doon sa basketball na yan? Nasisigaw sila ng Duterte. So, it means, that's a test na kahit anong event yan, ang utak ng mga tao, si Duterte po. Ay, nako. So, ayan po guys, nakaka-proud at tayong taong bayan, we are one dito sa laban ni Tatay Digong ngayon. Kasi po, siguro sa analysis ko, bakit nagkakaganyan po yung taong bayan ngayon? Siguro, ramdam ng taong bayan yung panahon ni Tatay Digong na umaasenso po yung bayan natin. Na kay Tatay Digong kasi yung masasabi nating tunay na pagbabago Yung ramdam talaga ng taong bayan. Kaya nga yung taong bayan ngayon galit na at gusto na nilang mapresidente po ang mga Duterte. Kasi po ang good news po nito, this coming 2028, there is a big tendency po na magtatandem po si VP Sara at si former President Duterte. VP Sara will be running for president and Tatay Digong will be running for vice president. Alam kong maraming magsasabi niya na ay, matanda na si Tatay Digong, vice president. Pero pwede pa naman yan kasi if Tatay Digong enjoys magsiservisyo sa taong bayan, it will maganda yan sa kanyang health kung masaya siya sa kanyang ginagawa. Meron naman siyang mga secretaries, meron naman siyang mga di ba? Pwedeng mapag-utusan sa mga bagay na hindi na siya makapunta. Basta the leadership of the Duterte is there. Grabe yan, no? May pag-asa tayo. Okay, so yun po. Punta tayo sa next topic natin, okay? Kaya hindi nyo mapipeke yung rally-rally na yan. Totoo yan. Ito. Panuuri natin itong balita po patungkol po dito kay Rimulya. Okay? Ayan, I hope na. Ayan. Dismayado po si Rimulya sa resulta na nag-request kasi sila ng pauwiin nila si Teves dito sa bansang Pilipinas. At hindi po ito na na granted.
So, dismayado po si Rimulya at sinabi niyang immature ang justice system ng Timor-Leste. Ito yung balita. Ito yung full na balita patungkol dito. Magre-react tayo. Maghahain ng motion for consideration o apila ang Department of Justice sa Timor-Leste Court of Appeal. Kaugnay ito. Mag-a-appeal sila ha na marami kasing nagsasabi dito ha. This is not my opinion but basing on my observation. Sabi dito, mas mabuti pa raw yung Timor-Leste kasi po talagang sumusunod sa batas nila. Okay? Kagaya kasi po marami pong nadidismaya po sa nangyari kay Tatay Digong, di ba? Na hindi dumaan sa tamang procedure yung pagka-aresto kay Tatay Digong. Dito napatunayan, no, na ang Timor-Leste po, ang justice system ng Timor-Leste ay kung ano yung nakasaad sa batas, kung ano yung rule of law, sinusunod naman ng Timor-Leste. The fact na itong si Teves ngayon ay hindi po pumayag ang Timor-Leste na ibalik dito si Teves for some other reasons, no? Kung ano mang rason ng Timor-Leste, I believe na yung Timor-Leste pinagbabasihan lang nila ang kanilang batas. So ang reaction ko po dito, kung sasabihin man ni Rimulya na immature pa ang justice system ng Timor-Leste, ang sa akin lang, nakaka-insulto naman yun ng Timor-Leste, Rimulya. Dapat hindi mo sinabihan ng ganyan. You have to respect the justice system of Timor-Leste. Yun na lang sanang sinabi mo, irespeto mo. Kasi po hindi po maganda na sumusunod lang sila, no? Kaya nga Rimulya, ang marami pong mga nagsasabi na wala na pong very weak ang justice system natin ngayon sa administrasyong Marcos. Very weak yung justice system natin dahil raw di umano mas kayo nalusutan tayo dito ng ICC. Now, we all know that the ICC has no jurisdiction here in the Philippines. Pero nalulusutan tayo dahil ginamit yung Interpol, ganon. Sabi nila, kung hindi man weak ang justice system natin, pero tinotwist yung justice system para lang sa interest ng pamumulitika. Kasi yung kay Tatay Digong, marami po ang mga nagsasabi, hindi ako mga political experts. Nagsasabi sila na hindi sana ganun ang pag-aresto kay Tatay Digong. Dapat dumaan yun sa custodial state, which is the Philippines. Idadaan yan sa korte ng Pilipinas. At ang korte na ng Pilipinas ang mag-decide kung tama ba itong ipadala si Duterte dito sa mga dayuhan sa ICC na court. Di ba? So, alam mo Rimulya, kung akala ninyo, si Calabino, kung akala ninyo, magaling na kayo sa ginagawa ninyo kay Tatay Digong, hindi po sa mata ng taong bayan, sa tingin nila, weak ang ginawa ninyo. Bakit hindi natin kaya? Hindi natin kaya na tayo ang lilitis kay Tatay Digong? Tayo yung mag-investigate? Kaya rin naman natin eh. It's just that, wala kasi ako this is my opinion, for me, kasi kung si Tatay Digong ay dito yan lilitisin, mananalo si Tatay Digong eh. Kasi si Tatay Digong, ginawa niya yun, na nakafollow siya sa batas. Ika nga, sabi ni Tatay Digong, hindi mo pwede ipasa yun. Kasi guilt is personal. Diba? So, the only way na mapakulong nila si Duterte, doon lang sila. Wala nang pag-asa sa Pinas eh. Hindi talaga makukulong yan si Duterte eh. Mananalo at mananalo yan eh.
tingnan lang natin kung mananalo ba yung kaso na yan doon sa ICC. Let's wait and see, and let's respect the sa ICC. Pero sa tingin ko nga, maling-mali nga eh. Nililitis pa ng mga taga-ICC kung tama ba na ipagpatuloy po itong kaso na ito. Malalaman yan sa September eh, kung ipagpatuloy ba itong kaso ni Duterte eh. Tingnan lang natin, patuloy tayo. Sa pagbaliwala sa hiling ng Pilipinas, na-extradite o pauwiin si dating Negros Oriental Congressman Arnulfo Arniteves Jr. We'll file a motion for reconsideration. It's very hard to predict an immature justice system at work. Very immature. It's hard to predict raw sa justice system ng Timor-Leste. At immature pa raw yung justice system ng Timor-Leste. Bakit mo nasabing immature, Rimulya? Diba? May sarili silang may sarili silang batas doon. And I think yung mga judges doon, yung mga fiscal doon, yung mga lawyers doon, nag-follow lang sila kung ano yung batas. Diba? Well, you have the right na i-appeal nyo. Diba? Ang tanong ko lang dito, yung appeal nyo, mapapayagan ba yung makauwi si Teves dito? Kasi kung kung mananaig pa rin yung hindi makauwi si Teves dito, irespetuhin na natin, di ba? Patuloy. Sinisipon na tayo. Timor-Leste. Ayon kay Justice Secretary Crispin Rimulya, hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng korte, lalo na kasama sa naging basihan nito sa pagbaliktad ng naunang desisyon ay dahil sa may death penalty umano sa Pilipinas. Just the notion that we have a death penalty to implement in this country is really crazy. There's no basis for the decision. So it's obvious that some people are making money out of this. Maybe the lawyers or maybe more than the lawyers. Kabilang din sa naging making money. Hiyang-hiya naman ako dyan sa sinabi mong there are lawyers making money out of this. Hiyang-hiya naman ako sa administrasyong Marcos. Parang pera nga yung pinapatakbo dito, tapos no comment na lang ako dyan. Pero alam ko, marami po dyan. Pera na pula yung pinapatakbo eh. Ay. Ng Timor-Leste Court sa kanilang desisyon ang pagbawi ng ilang testigo sa kanilang salaysay at sinabing napilitan lang umano silang pumirma sa affidavit na inihanda ng mga pulis at militar na nagsasangkot kay Teves sa krimen. Inaasahang kakausapin ng DOJ ngayong linggo ang biyuda ni Governor Ruel Digamo na si Mayor Janice Digamo kaugnay sa mga susunod nilang hakbang. Tiniyak ng DOJ sa mga biktima ng Pamplona Massacre na hindi sila tumitigil para mapauwi at harapin ni Teves ang mga kaso niya dito sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. So, ayan po. So, let us wait and see. And Rimulya, I hope na irerespeto mo pa rin yung desisyon ng korte ng Timor-Leste, no? Kung sa appeal mong yan. Kasi kung hindi papabor sa inyo, sana irespeto nyo. Ay, nako. Daming problema nitong Pilipinas. Heto. Pag-usapan natin itong si Senator Amy, nagsalita na po siya patungkol po kay VP Sara sa nangyari pong pag-aresto po kay Tatay Digong. Ano ba yung relasyon ni Senator Amy at ni VP Sara? Okay pa ba sila? Okay? At okay pa ba sila sa kanyang brother na si Bongbong Marcos na hindi na siya kasali sa alyansa ng mga bagoong Pilipinas? Ayan, okay, panoorin natin. Ayan, Manang Amy, pasok. Nagsisigawan at nagtataasan ng boses. Ganito ay sinalarawan ni Senador Amy Marcos ang sitwasyon sa pangunguna nito ng pagdinig sa Senado kaugnay ng pagpapasuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Aniya, hindi niya akalain na kung ano-ano ang maibubunyag sa Senate hearing habang ang pakay niya lang ay magkaroon ng kaliwanagan. Actually, sa totoo lang, in fairness to Senator Amy Marcos, marami talagang nabubuking doon. Napatunayan ni Senator Amy Marcos na meron pong
mali-mali po sa ginagawa nila ni Torre doon. In fairness natuklasan po ng mga lawyers, kasi importante yun na mapakinggan at makita yun ng mga taga-ICC, okay, para mapatunayan po na there is something wrong sa pag-arrest po kay Tatay Digong, okay? Kontrobersyal na pangyayari. Bukod dito, malalim din anya ang kanyang pinaghuhugutan dahil nang dalhin si Duterte sa The Hague, Netherlands ay wala siyang ibang naaalala kundi ang kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong ako sa totoo lang naniniwala ako dito sa sinabi ni Manang Aimee na wala siyang balak siraan yung administrasyon ni Marcos. Naniniwala ako doon. Kasi ang sa kanya lang, mapatunayan niya ni VP Sara o sa mga Duterte na si Senator Aimee ay gusto niya pa rin ng para bang doon tayo sa katotohanan. Itong move na ito na ginawa ni Senator Aimee na imbestigahan po yung pag-aresto kay Tatay Digong, tama ito. At gusto niya lang malaman kung tama ba yung pagka-aresto. Kahit sasabihin ni Senator Bongo na useless na itong hearing na ito kasi si Tatay Digong nakakulong na doon sa ICC. Pero hindi. Pagbabasihan ito ng ICC itong hearing na ito. Okay? Ako naniniwala ako sa iyo si Senator Aimee na hindi yung pagpaninira kay It's only that anong sasabihin ngayon ng brother mong presidente? Kasi po hindi ka na sinalis nila. At di ko maintindihan si Senator Aimee talaga Ito yung problema sa mga sinasabi ng mga ilan dyan na si Senator Aimee raw di umano sa kanilang opinion ay namamangka sa dalawang ilog itong ginagawa ni Senator Aimee. Yan ang sabi nila. Ang ikinatakot ko lang dyan, kasi magagalit yung both sides May narinig ako sa mga vloggers rin ng BBM vloggers na galit rin sila dito kay Senator Aimee. Ngayon sa DDS naman, usap-usapan rin na hindi namin iboboto yan dahil mabubudol na naman tayo kapag iboto natin yan. So ang kawawa nito si Senator Aimee. Kaya nga sa mga surveys, ang baba po ng survey ni Senator Aimee. So that means to say, kung mababa po ang yung ratings ngayon ni Senator Aimee, meaning to say, pati rin itong kanyang brother na si Bongbong Marcos, bumababa na rin. Kasi sa latest survey, bumaba si Bongbong at tumaas si VP Sara. Wala na talaga. Ako sa tingin ko duda lang ako. Nagsisisi na itong si Bongbong. Ako, in my opinion, sa tingin ko nagsisisi na si Bongbong Marcos na sana hindi niya ginawa yun yung pagpapa-aresto kay, sana walang ganong nangyari. Kasi naaapektuhan na yung mga senador niya dito Pati nga mga senador niya, kung tatanungin, nahihirapan na sila kung anong isasagot nila dito Kasi nakikita na nilang lahat, itong mga senador na ito ni Marcos, nakikita na nila lahat na grabe na itong nagrarally, parang buong Pilipinas na. Kaya good luck. Sirang-sira po kayo dito, hindi na kayo mananalo. I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international... Sa madaling salita, parang nagbigay siya ng mensahe po sa administrasyong Marcos na trabaho lang po itong ginagawa ko, itong investigasyon na ito. Law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon
Dagdag pa ng senador, hindi niya ginawa ang investigasyon ng Senado dahil sa endorsement, lalo pat dumalo sa pagdinig si Vice President Sara Duterte. Gayunman, nagpapasalamat ito sa pakikilahok. Ako, in fairness ha, si VP Sara, ano naman, nire-respeto naman yan si Senator Amy ngayon. At I believe na kaibigan pa sila, di ba? Okay. Pangalawang Pangulo sa kabila ng mga issue ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Magkaibigan naman kami sa politika, kaalyado, dapat. At kaalyado dapat sila. Kaso yung ginagawa ng brother mo, na nag-promise siya na poprotektahan niya yung kanyang vice president, hindi niya ginagawa yun. Hinayaan lang niya na si VP Sara, binabatikos dito sa Kongreso, di ba? Alam naman natin na yung si Martin Romualdez, pinsan yun ni Bongbong Marcos. Dapat kung meron pang delikadesa itong si Bongbong Marcos, dapat sinabihan niya itong si Romualdez na wag mong hayaan mo yan si VP Sara, di ba? Yan kasi ang mga hirap dito kapag yung ambisyon ng magiging presidente, yan talaga gagawin ang lahat. Wala nang pakialam sa mga relasyon sa tao nila, di ba? Sa labas ng politika, kaibigan ko pa rin. Siyempre, may panahon na naaasar yan sa akin. May panahon na gusto ko rin siyang awayin. May panahon raw na si VP Sara maaasar sa kanya. May panahon rin daw na gusto niyang aawayin. Yan ang sabi niya, ha? At least prangka ka dyan. Sige. Pero sa palagay ko, hindi nakakatulong yun. Kapag hindi nakakatulong, hindi ko na Amy Marcos believes na hindi po yan nakakatulong kasi away lang yan, di ba? Because I believe na si Senator Amy, malaki po ang respeto niya sa mga Duterte. In fairness naman kay VP Sara at ni former President Duterte, never man yan nilang tinira itong si Amy Marcos. Ang binabanatan lang nila si Tambaluslos lang naman at si BBM, di ba? Patulang. Sa ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng konklusyon si Senador Amy Marcos kaugnay ng pag-aresto kay former President Duterte. Pinag-aaralan pa rin ito kung magsasagawa pa ng ikalawang Senate hearing kaugnay ng issue. Asher Cadapan Jr., UNTV News. Ayan po. So, mag-comment, mag-react po kayo kung ano ba ang masasabi nyo kay Senator Amy sa move na ito. Ano ba? Plastikan? Pakitang tao? Kayo na pong humusga, ha? Mag-comment, mag-react. Babasahin natin yan sa comment section ang inyong mga argumento. Okay? Guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Meron tayong pangalawang channel, ha? Don Mar TV, Balitang Totoo. Okay? Subscribe rin kayo doon kasi marami tayong mga videos doon na ina-upload araw-araw na hindi po natin ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So, maraming salamat sa mga audience, sa mga moderators, at sa mga nagpapakulay sa atin. Thank you very much sa inyong lahat. At kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Then, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye!